Bawat lingkod at mga tagasunod ng Panginoong Kristo, napakahalaga ang evangelism and discipleship. Kaya naman sinasabihan tayo mula sa salita ng Panginoon na tayo ay dapat na magpakatatag at magpakasipag sa gawain ng Panginoon sapagkat malapit na siyang dumating. In Matthew chapter 24 verse 3 ay tinanong ng mga disipulo si Jesus kung kailan yung kanyang muling pagbabalik at ang katapusan ng mundo. At ang tugon ng Panginoong Kristo, ang kanyang muling pagbabalik ay biglaan, walang nakakaalam. Ang kanyang pagbabalik ay katulad ng panahon ni Noe na dumating bigla-bigla, hindi nila namamalayan ang napakalaking baha at sila po ay tinangay lahat. So ganun din po tayo, kaya kailangan po natin ang maghanda lagi dahil tiyak ang muling pagbabalik ng Panginoong Kristo at may mga senyales na ibinigay sa Biblia na umiiral na kalagayan sa ating panahon at sa mga susunod pang mga tahon. Number 1, there will be a religious deception. Magkakaroon po ng maraming mga bulaang mga propeta, mga bulaan ng mga tagapagturo, mga compromiser sa loob mismo ng church. At sila po ay parami ng parami at marami silang madidisip, marami silang magugoyo, malilinlang. Number 2, there will be social and political upheavals. So marami pong kaguluhan ang mangyayari. Kaliwa, kanan, lahat na lang makikita mo, napakagulo na ng daigdig natin. Number 3 ay mayroon pong mga natural calamities na mangyayari katulad po ng taggutom. Grabe po ang taggutom ngayon. Ano pa? Pagbaha. Ano pa? Earthquake sa lahat ng dako, sa iba't ibang dako. Nangyayari po yung pagyanig ng lupa. Ano pa? Disloyalty. Marami pong tatalikod sa kanilang pananampalataya. Amen. Marami po ang mga kataksilan na mangyayari sa mga huling mga panahon. Ano pa? Pag-uusig, mga pagmamalupit. At ang sabi po dyan, because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. Tatabang na, malalamig na ang tao sa pag-ibig sa kapwa-tao. Alam po ninyo, ang pag-ibig natin sa kapwa ay kailangan po muna ay matuto tayo na ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. At doon natin malalaman at maunawaan yung pag-ibig natin. Ang resulta noon ay magagawa natin na ibigin din ang ating kapwa. So itong mga bagay na ito, na umiiral na kalagayan sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pang panahon, ito po ay mga pasimula pa lamang. Sabi po dyan, sa huling panahon. Again, nasa mga huling panahon na po tayo. Kaya nga po sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, but know this, that in the last days perilous times will come. Masyado na pong mapanganib. Amen. Ano pa? Yung matinding kahirapan na hinaharap sa ngayon. Amen. At ito pong mga bagay na harapin na ito, itong mga pangyayaring ito ay pasama na ng pasama, patindi ng patindi, hindi na po pabuti ng pabuti bago dumating ang Panginoong Hesukristo sa pangalawang pagkakataon. So ang mga palatandaang ito ay mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 at nais ko pong basahin. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili. Wala na silang iisipin, kundi yung pabor lang sa kanila. Gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapag-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Hindi na ginagalang ang Diyos. Wala nang takot sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila. Walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at namumuhi sa mabuti. Now, ang tao ngayon, ginagawa nila yung masama, yun ang ginagawa nilang mabuti. At yung mabuti, ginagawang masama. Ano pa, hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros,
palalo at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay ukol sa Diyos. Sila'y nagkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihang ito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. So dito mismo, sinasabi ng salita ng Diyos, yung mga bagay o simptomas sa huling panahon na sinasabihan tayo na iwas. Tanggihan natin yung mga bagay na ito. Amen. At sinasabi po rin sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 that some will abandon the faith and follow deceiving spirits. Marami pong tatalikod sa pananampalataya. Iiwanan na nila yung kanilang pananampalataya at ang susundin nila ay yung mga mapanlinlang na disipulo. So ito po yung mga simptomas sa mga huling araw na nakikita na natin, nararanasan na ng mundong ito. At sa kabila ng mga kahirapang ito, tayo na mga lingkod ng Panginoon, tayo na tagasunod ng Panginoon ay maging matyaga na ipangaral ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Amen. So ipangaral natin. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 says, "Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching." So, kailangan po nating ipangaral sa anumang oras, anumang pagkakataon, yung salita ng Diyos. Ang sabi niyan, pagsikapan natin na gawin ito, napapanahon man o hindi napapanahon. Patuloy na himukin sila, pagsabihan ang mga tao. Amen. Sa pamamagitan ng matyagang pangangaral ng salita ng Panginoon. At ang sagot, ikaw. So ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Preach the word when people want it and when they don't want it. Amen. We are to preach the word with equal urgency when circumstances are favorable and when they are unfavorable. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 5 says, "For the time will come when they will not endure sound doctrine." Ayaw na nila, hindi na nila pakikinggan yung wastong aral. Yung po sabi rito "But according to their own desires." Ang gusto nilang masunod yung gusto nila. Kung ano yung hila ng kanilang laman. At sabi pa dyan, mangangalap pa sila ng mga tagapagturo na papabor sa kanilang mga maling ginagawa. Amen. And in verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan at iiwanan na nila yung kanilang pananampalataya. Ito po, aayawan na nila yung katotohanan. At dahil sa ginawa nilang yun, ano po mangyayari? Sila po ay babagsak, biktima ng kasinungalingan. Kaya huwag magpadibiktima. Do not be deceived, sabi ng salita ng Panginoon. Ito ay warning mismo ng salita ng Diyos. Kaya suriin po natin at pag-aralan ang salita ng Panginoon. At panatiliin natin yung ating ugnayan sa Diyos na maayos. Amen. And in verse 5, "But you be watchful in all things." Sabi rito, lagi tayong nakahanda, laging handa. Maging alerto tayo sa bawat oras, bawat panahon, sa pamamagitan ng pagtitiis sa panahon ng kahirapan. Kasi nandyan na po ang kahirapan talaga at hindi natin maiiwasan yan. Ngunit sinasabihan tayo sa kabila ng kahirapang dumarating, gampanan yung tungkulin bilang isang mangangaral ng Panginoong Jesucristo. Tuparin ng lubos ang ating paglilingkod. Amen. So tayo, ang ating katungkulan ay maging tapat. Natuparin yung ministeryo na ibinigay sa atin. Ito po yung ating pag-iibanghelyo at pagdidisipulo. Matthew chapter 24 verse 8, sabi po dyan, yung mga nararanasan ngayon, yung mga pangyayari ngayon na kahirapan, na kalituhan, kaguluhan, sabi po dyan, ay panimula pa lamang ng mga paghihirap ang mga yan. Amen. Praise God. So, kailangan po ang katatagan. Amen. Kailangan po tayo po ay manatili sa ating pananalig sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid, sa ating panahon. Pero sa kabila ng mga bagay na yan na pangyayari ay mayroon pong pangako ng kaligtasan ng Panginoon.
Sabi po niya sa Matthew chapter 24 verse 13, "But he endures to the end shall be saved." So sino man po yung mananatili hanggang wakas ay maliligtas. Kaya manatili ka, manatili tayo sa piling ng Panginoon, manatili tayo sa ating pananalig sa Kanya, manatili tayo sa ating paglilingkod ng may katapatan sa Panginoon. Patuloy po tayong tumupad doon sa tungkulin na ibinigay sa atin. Amen. Maging matyaga po tayo sa kabila ng kahirapan. Amen. Hallelujah! At magpakatatag tayo sa ating pangangaral ng salita ng Panginoong Jesucristo. Dahil sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, ay mayroon pong mga nakalaan na putong sa atin. Amen. Mga nakalaan ng mga korona para sa atin na ang Panginoong Jesucristo mismo ang magkakaloob dito sa bawat isa sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Na siya mismo ang magpuputong sa iyo. Hallelujah. Now, number 1, ano po itong putong na to is the imperishable crown. Ito pong koronang ito ay hindi masisira kahit kailan. Walang pagkasira ito. 1 Corinthians chapter 9 verse 25. So ano po ang kailangan natin para makamtan itong koronang ito? Self-control. Ibig sabihin, disiplina sa sarili. Katulad ng isang atleta na dinidisiplina niya, sinasanay niya yung kanyang sarili na ang layunin niya ay para manalo, makuha niya yung premyo. Ganon din naman po ang ating gawin. Kung baga tayo po ay magpakatatag, maging disiplinado sa ating sarili. Number 2 na corona is the crown of life. Amen. Ito po ay matatanggap natin mismo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga tiisin natin sa mga temptation. Sa paligid natin, ang daming temptation Itong mundong ito, ang daming alok na ikadadapa mo, di ba? Na magiging sanhi upang ikaw ay magkasala. Ngunit kailangan po rito para makamtan natin itong crown of life ay kailangan po yung katapatan, faithfulness. Manatili po tayo na umiibig sa Panginoong Jesucristo. At ang pangatlong corona is the crown of righteousness, corona ng pagtatagumpay. Amen. So alam natin na sa muling pagbabalik ng Panginoon, kasama tayo. Amen. Na nananampalataya, nagtitiwala, umaasa sa Panginoong Jesucristo. Kaya fight the good fight of faith. Amen. Manatili po tayo sa ating pananampalataya. Amen. Huwag matitinag. Amen. Huwag aayaw. Huwag susuko. Amen. Number 4 is the crown of glory. Ito po yung koronang hindi kumukupas. At ito po ay pinagkakaloob sa mga matatapat. Matatapat na tagapagturo, nagpapatuloy sila, mga tapat na leader, mga tapat na workers sa gawain ng Panginoon. So paano tayo nagiging tapat? Alagaan ang mga disipulo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Jesucristo. At sila ay pamahalaan ng maluwag at hindi napipilitan. At gampanan natin yung ating tungkulin. Maglingkod ng may katuwaan sa Panginoon. Amen. Pang-5 is the crown of rejoicing. Ito po ay binibigay sa mga soul winners, sa mga disciple makers na katulad mo. Proverbs 11:30 says, "He who wins souls is wise. He who brings soul is wise." Amen. So magdala tayo ng marami pang kaluluwa. Amen. Sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. At ano pa pang-6? Rulership. Ito po yung pamamahala natin. Amen. And Matthew chapter 25, ito po ay parabola tungkol po dun sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen. At ng binigyan ng mga talento. Amen. At sila po ito po nga binigyan ng 5, ay binigyan po ng Panginoon ng well done. Amen. Yung binigyan ng 2, binigyan ng well done din.
pero yung isa hindi, kasi hindi niya ginamit. Kaya tayo po, gamitin po natin kahit isa lang yung talentong yan, yung gift na yan na binigay sa atin, pagyamanin natin, gamitin natin, hangarin po natin yung well done ng Panginoong Hesukristo. Amen. And in Philippians chapter 4 verse 1, dahil ang mga kapatid, sila po talaga yung ating kagalakan. Amen. Na paglingkuran sila. Amen. Sila po yung ating karangalan. Sila yung ating crown. Kaya naman sabi ng Panginoon Hesukristo, Revelation chapter 3 verse 11, Behold, I am coming quickly, hold fast what you have, that no one may take your crown. Nako, pwede palang agawin ni numan ang iyong corona na dapat ikaw ang tatanggap nun. Kaya nga sinasabi dito sa talata na ingatan yung katangian na nasa atin. Amen. Maging disiplinado, amen, maging mapagpigil, maging matyaga, amen, sa buhay na ito. Amen. Dahil sinabi ng Panginoon, I am coming quickly. Ito po ay warning at encouragement ng Panginoon para sa atin. Amen. Amen. And sabi nga po ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 9 verse 27, But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to other, I myself should become disqualified. Baka akala mo kasama ka pa doon sa bibigyan ng corona, yung pala disqualified na. So kailangan po talaga ay disiplina sa sarili. Amen. Self-denial. Amen. Tanggihan natin kung ano yung ginugusto at dinidikta nitong laman na ito. Amen. Self-control, maging mapagpigil sa sarili. Make your body your slave, not as your master. Tanggihan po natin. Kasi sa totoo lang, nasa daigdig pa tayo, nasa mundong ito tayo, at maraming tukso, maraming alok ang tukso. At kailangan po natin ang discipline, self-denial, and self-control. Revelation chapter 4, alam po nyo yung corona na ipapatong sa atin is, ano po yan, crown of gold. Made of gold po yan. Purong-puro, 100%. And in verse 10, sabi po diyan, the elders, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever and cast their crowns before the throne. Amen. Inialay nila ang kanilang corona. So tayo yung ibibigay sa ating corona, alam po ninyo, iaalay din natin pabalik yan sa Panginoon. Paano kung hindi tayo naging mapagpigil sa sarili? Hindi natin dinisiplina yung ating sarili. Ano naman ang ating iaalay sa Panginoon? Wala. So the 24 elders here represents the redeemed sinner. Ito po yung mga makasalanan na iniligtas ng Panginoon. Ito yung mga nagtagumpay. Ito yung mga overcomers sa church. Amen. Kaya po tayo po ay iniingganyo ng Panginoon. Sinasabihan tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57 up to 58, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Nasa atin na ang tagumpay dahil ang Panginoon Jesucristo ay nagtagumpay na sa atin. Manalig tayo, manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. And in verse 58 says, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, magpakatatag sa buhay na ito, immovable, huwag matinag, always abounding in the work of the Lord. Magpakasipag po tayo, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah! So yung ating paggawa para sa Panginoon, hindi po ito nawawalan ng saysay, hindi po ito nawawalan ng halaga. So magpatuloy po tayo na magbigay ng karangalan sa Panginoon, maglingkod tayo sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa dahil wala pong nasasayang sa anumang ating ginagawa para sa Panginoong Hesukristo. Aming Ama sa Langit, maraming salamat, Panginoon, ang katuruan na ibinahagi sa araw na ito, O Diyos. Salamat nga, Panginoon, na patuloy mo kaming pinalalago, Panginoon, sa aming ugnayan sa iyo. At sa pagtupad sa tungkulin na inaatas mo sa amin, ay ito ay patuloy na umabot, Panginoon, nang wala pa sa iyo at disipuluhin sila. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus.
At nais kong basahin bilang panghuli, benediction po ito mula sa salita ng Panginoon, Romans chapter 15 verse 5 to 6. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may be with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen.